Kasama kayo sa live. Oh. Hello, mga Dabarkads. Hi kayo. Uy, mag-hi kayo. Naka-live na kayo. Kung mo isama siya, hindi na nakakahiya. Kumakain. Sige, ano yan? Maingay. Huwag mo maingay. Nag-start na. Ang dami po ng ating gawain para po sa pagkakaroon Inamulat ko yun. Ang ingay ba? Ang ingay. I-off mo yan. PR and Z sa pangalan ay ang dami po natin dito tayo ang isa Yun, saan? kasabay po ba kasi hindi natin sabi sabay na po natin yung mag-uusap tapos pagkarahon po ng pagkakalaga baba po tayo. Mababa po tayo para ma-invest ko lang ng room at ang buwan ko yan po sa babahan na dito. Ito po, tayo po tayo sa Mali ako masyamatin. Ingay nyo dalawa. Ang ingay nyo. Pagkakaroon po tayo Andal-dal. Kahit na lahat tayo dyan, para sa tawag sa Panginoon. Pagpulihan natin ang Diyos na sumasama sa ating mga buhay sa loob ng isang taon. Magdiwang tayo ng may kagalakan dahil ang araw na ito ang Diyos ang nagbigay. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tula bilang pagpupuri sa Diyos na nakinatay ang lahat. Kasi dapat mag-mute. Ang ingay. Nagla-live. Ating sumawitin ang awit ng pagdidiwang o goodness. Kung sa kabuhayan ika'y iagis at binubulukan ang iyong isip, iyong bilangin ang pananakangit, nakaloob sa'yo ng Diyos sa langit. Ang pala na iyong bilangin, pala niya ay alalahanin, pag-ibig niya ay iyong isipin, dahil ang palalay gunang-gunamin. Kung mabigat lang ang iyong pasan, Naka-loudspeaker kayo. ikaw ay lubos na nahihirapan, pala'y isipin ang maginhawahan, at ang lumbay mo'y magiging katwaan. Ang palad ay iyong bilangin, pala niya ay alalahanin, pag-ibig niya ay iyong isipin, dahil ang pala niya'y gunang-gunamin. Kung mga kaibig ay mayayaman, si Kristo sa'yo'y may kapangakuan, alalahanin siya mong kaaliwan, sa langit ang tila kay agit lamang. Ang pala niya iyong bilangin, pala
O Diyos na aming manlikha, tagapagligtas at tagapag-alalay, at siyang nagkakaloob ng buhay at kalakas. Pagkasahin mo po ang aming mga puso para maibigay namin ang walang hanggang pasalamat at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Samahan mo rin po kami sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu na maging gabay sa aming gawain ng pasalamat para sa araw ng kasilang ng aming kapatid, Saldi Bermon Sr. at ang pagkatalala ng tahanan pangpahalian. Dagdagan po ninyo ang aming kagalakan at pagkibahagi sa biyaya at pagpapalang tinulak nila sa kanyang buhay. Ngayon din, pag-alapin namin po ang aming pag-asa at pananampalataya para maibigay namin ngayon ang narapat na pasalamat sa isang Diyos na aming sinasamba at kay Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin, sama-sama at nakakaisa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Sa bahagi po ito, ating po ipahayag ang ating pagbati para sa may kaarawan. Friday, Saturday, Sunday. Malaki. Bakit nahiga? Sa mga nais na magbati ng kanilang pagbati. Magandang hapon sa lahat na naririto, sa mga CWA, sa UCM, at lalo-lalo na sa ating administrative pastor ng UCCP SPEC, at sa lahat ng ating mga kamag-anak na naririto, galing ko sa Samar, yung iba nandito naman, yung aking mga pamangkin, mga apo, magandang hapon sa ating lahat. Bakit ako yung minumute? Una, kasi pagbati ito, binabati ko ang aking gwapong asawa na si Leon. Sa kanyang ika-65 years. At tagal na namin nagsasama, ngayon 65 years na pala siya. So, maligayang kaarawan, Saldi Bermoy dear. Okay, kung sino pa yung babati? Ito ang aming padi, sinisto. Huwag mong i-mute yung akin. Close kasi kami nito. Kayo mag-mute, Since kayong high dalawa school. ang mag-mute. High school po kami, ito classmate namin. Yung asawa niya, pinsan ni Saldi, si Bandam, nagkakuluyan po sila kasi pinto. So ito ang Hello. Magandang hapon sa lahat ng mga bisita. Wala akong masabi. Happy birthday na lang. Salamat. Sino pa ang gustong bumati? Siguro mula sa ating Sa mga kababaihan po, yung President. Ako sa mga anak po. Magandang hapon po sa lahat. Sa ngalan po ng CWA SPEC, binabati Uy, po natin mag-speech kayo. ng maligayang arawan. And congratulations po. Mag-switch kayo. Sa mga anak po. Dali na. Ma, doon dalawa, oh. Eros! Oh, yari kayong dalawa. Bakit nagtatago kayo? Andito yung dalawa, oh. Ha? Nagtago. Nagtago yung dalawa, nasa malayo. Oh, message siya. Ayun na, mag-message. I-mic mo. Ito yung Sa baba. yung eldest namin. Risa, bati na. Bati na kay Papa. Mates. Si Mates. Sa baba. Mates. Okay. Busy thank sila you, eh. Thank you. Hindi daw sa pagkain ng lechon. Ay, Zeros. Ayan, magsasalita na ito. Magkatututi ka lang. Happy birthday May bumati ka to Tatay. ako lang. Ano ba siya? Walang I love you. May ganun. Kaya,
Yakap ang saro. Isang mapagpalang araw po sa... Okay naman na siya maglakad. Ako po ay bumabati na muna sa lahat ng pasasalamat po sa building na ito na natapos ng maayos. So, Dito na kayo marinig. salamat sa buhay ni Kuya Santi. Happy birthday na rin, 65 years. Ang dalangin ko ay patuloy kang bigyan ng lakas ng ating Panginoon. Abutin mo yung 100 taon. Higit pa rin na. Kaya, para yung blessing na binigay sa ni Lord ay yung matagampang, matikman ng gusto. So, magpalay ko. Hindi ko na pangarap maabot yung centennial. Basta malakas pa kaya okay lang yun. So, yun po. At happy birthday. Thank you. Pero kung ibigay, hindi ko matanggihan din. Salamat. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Siguro dalhin ko na rin ang buong konseho ng sa Pampala Evangelical Church, ang buong council po at ang mga miyembro ay malugod na bumabati sa inyo ng inyong karawan sa araw na ito. At ang wish lang po namin na sana po pagdating ng panahon, siguro naman makakasama po namin kayo. Amen. Yung bilang mga pamangkin sa itang salamat po sa mga dumalo ngayon at sa mga pag-ibita rin sa amin, salamat po. Happy birthday ulit yun. Magandang hapon po sa lahat. Bilang membro ng ECP, ako po ay bumabati ng maligayang Dalawa, araw naririnig ko yun. kay Ginoong Salvi. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo. Mabuhay po kayo. Nice. Salamat po. Pwede po mag-request si Pastor David. Pastor po, andito po. Uwi na. Batiin mo ng Bisaya. Yun. Kaya mo kinaring Bisaya. Yung adlaw sa imong natawhan, sana tuloy-tuloy pa ang imong pagkadako, ang imong pagbago. At tagaan ka sa Ginoong taas na kinabuhi o maayong lawas. Thank you. Daghang salamat. Sige po, kung wala na po, kahit ang lahat ay nakikinig para sa pagbasa sa banal na kasulatan. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan ay makikita po sa sulat ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong hinulugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi na maapaw, sisid lang inumin ay hindi na matutulog. Ang salita niya.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay at pagkakataon na ibigay niyo sa bawat isa sa amin, na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkatipon-tipon sa hapon ito para po ipagdiwang ang kaarawan ng aming kapatid sa Garmoy. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan ng katawan, patuloy mo po siyang gabayan at ingatan sa kanyang mga balakid sa buhay, gayon din po sa kanyang mga pang-araw-araw na buhay. Dalangin po namin, Ama, ang pagbabasbas ng kanilang bahay paupahan, nawa ito po ay maging maunlad upang sila po ay magkaroon ng pagkakataon na marami pa po ang matulungan. Patuloy mo pong silang gabayan at ingatan sa kanilang paglalakbay sa dako paraon ng buhay. Hinihiling po namin na ang kanyang buong sambahayan ay ingatan mo, pagpalain mo at patuloy na gabayan at ingatan. Muli po, maraming salamat po sa mga panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po ay makakaupo na. At sa mga dito, tayo po ay nasa pagtatalaga ng tahanang paupahan ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po tayo po ay manalangin. Ang kandila po, mamaya po natin sindihan kapag tayo po ay nag-debless na. Tapos yung pamilya po ang magsasabot po ng mga aras through phones. Pwede manalangin. Dakilang Diyos sa pagtatalaga ng tahanang paupahan ng aming mga kapatid sa oras na ito, ay hinihiling po namin na kayo ang manguna at nabayan po kami sa aming pagtatalaga at ang bawat naririto na nakibahagi sa gawain ito ay patuloy na makisa at patuloy na magbigay ng pagtatalaga ng sarili para sa iyong karangalan, kapurihan at kalulatihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maliban ang Panginoon na nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang mga gawa ng nagsipagtayo nito. Maliban ang Panginoon ang mag-iingat ng lungsod, walang kabuluhan ang pagtanod ng bantay. Parito ka, Panginoong Yesus, at ikaw ang manguna sa amin. Gawin mo iyong tahanan, ang tahanang paupahan ng aming mga kapatid, na amin ngayong itinatalaga at ipinapanalangin sa iyong kadakilaan, karangalan, at kapurihan. Tayo po manalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama ng lahat ng tao at sambahayan, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil sa tahanang paupahan na ito. Ang mayamang pag-ibig mo at biyaya ay mamalagi nawa sa gusaling ito, at ang pagpapala mo'y lumakip nawa sa lahat ng pamilyang sisilong sa bawat kwarto ng tahanan, paupahan na iyong ipinagkatiwala sa aming mga kapatid. Sa aming pagkakatipon ngayon at sa pagnanais ng iyong mga anak, na dalhin ang gusaling ito sa pamamagitan ng gawain ng pagtatalaga at pagpapala, ay sumapuso kanawa sa bawat isa na naririto at nakikibahagi, at iniiling din po namin na kami ay iyong pagpalain sa aming pagsisikap na may talaga at may handog na may taus-pusong pagpapasalamat sa iyo. Ito po ang samot panalangin namin, O Diyos, sa pangalan ng anak mong si Jesus na aming Panginoon. Amen. Bago natin isagawa ang pagtatalaga at pagpapala sa tahanang paupahan ng ating mga kapatid na Saldi at Teresita Bermoy, dinggin muna natin ang salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan na may presensya ng Espiritu Santo na siyang gumagabay at nagbibigay ng liwanag sa isang maka-Diyos na pagmamahalan, pagtutulungan, at pagdadamayan.
ng bawat tao o pamilyang titira gagamit sa lugar na ito. Ito po ang salita ng Panginoon. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Sa mga magulang, huwag ninyong ibuyo ang inyong anak sa pag-iimagsik laban sa inyo dahil sa inyong malabis na kahigpitan. Sa halip ay palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang pangalawang utos. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri sa Diyos. Ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ang pag-ibig ay matyaga at maganda ang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pangugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng galit sa kapwa. Hindi ito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalang ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Ang tubig na ating gagamitin ngayon sa pagbabasbas ay sumisimbolo ng paglilinis, pagbubukod-tani, at pagpapala ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang kandila na ating sisindihan mamaya ay sumisimbolo ng liwanag ng katotohanang nagmumula sa salita ng Diyos at tumataglaw sa sangkatauhan. Ang aras, pamamagitan ng mga barya, ay sumisimbolo ng material na pagpapalang kaloob ng Diyos para sa pangangailangan ng kanyang nilikha at bilang katuparan ng kanyang tapat na pangakong biyaya sa ating mga magulang at sa ating mga ninuno. So po yung mga kandila sa mga aras po. Ma, tanggalin sa plastic. Tayo po'y manalangin para sa mga simbolo na ating gagamitin. Pakabanalin mo po, O Diyos, ang mga elementong ito na ngayon ay aming ibinubukod-tani. Ayon sa paggagamitan namin sa mga bagay na ito para sa aming gawain ng pagtatalaga. Ang tubig na ito na kumakatawan, hindi lamang sa paglilinis ng aming mga katawan upang maging karapat-dapat kami sa iyong kaharian, kundi maging sa anumang bagay na may kaugnayan sa aming mga buhay. Linisin mo po ang gamit na ito na aming tinatalaga sa kabanalan ng iyong pangalan, upang higit mo itong maging magamit ng karapat-dapat para na rin sa iyong karangalan. Ang kandila na siyang tatanglaw at magbibigay ng liwanag sa tahanang paupahan at sa sambahayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at mapayapang pamumuhay. Gayon din ang aras na sumisimbolo at kumakatawan sa material mong biyaya at pagpapala. Nawa, patuloy mong basbasin at pagpalain ang mga kagamitang ito bilang simbolo ng pagtatalaga sa oras mong ito at magamit namin sa iyong karangalan at kalwalatihan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa pamilya, pagkatapos po ng pagbabasbas sa ito,
Kasi po ang mga kandidat, mga kapatid. At tayo po ay dadako. Ito na yung pinakahuling babas-basan po natin. Baba po tayo. Iyoko mo muna, ma. Tanggalin mo yung plastic, yung laman niya, ayun, plastic para hindi mahirap magsabo. Bakit ganyan? Bilang yan tanong. Paano ngayon isasabo? Isasabo yan eh. Unitin niya to. Wala mo akong tawa. Hindi. Madali naman tanggalin. Tanggalin mo pa. Isasabo yan lahat. Ano? Kada isang plastic, isang ano.